Panibagong kiskisa na naman sa paligid ng BFP Sierra Madre sa may Ayungin Shoal. Pero hindi po gaya ng dati, mukhang mas malubhana ang nangyayari. Medyo kulang sa detalye ang nilabas na pahayag ng AFP. Ang linaw lamang ay merong sundalong Pilipino na malubhang nasugatan sa konfrontasyon sa pagitan ng Philippine Navy at ng Chinese Coast Guard sa resupply mission noong Lunes. Pero sa lokal na pahayagan na Palawan News, lumabas po ang mga detalye. Una, hindi lamang binangga ang mga resupply boats ng Philippine Navy. Sa lakas ng pagbangga, naputol ang daliri ng isa sa mga miyembro ng NAVSOG o yung Naval Special Operations Group, ang ating katumbas ng US Navy SEALs. Ano yung barko natin na binangga? Ang tawag po rito ay ang RIBS o Rigid Hulled Inflatable Boats, gaya po nitong nasa larawan. Madalas gamit yan ng ating mga Special Operations Forces. Pero eto pa po, matapos banggain ng Navy boat, sumampa dito ang mga miyembro ng Chinese Coast Guard, in-overpower ang Navy crew at kinumpiska ang mga barel ng Philippine Navy. Ayon sa Palawan News, 8 barel ng Philippine Navy ang kinumpiska ng China Coast Guard. Ito pa po, binutas daw ng Chinese Coast Guard itong mga ribs na mga inflatable boats para hindi na magamit. Hindi po malinaw kung ilang ribs ang sinampahan at binutas. At isa sa mga barko raw ng Philippine Navy, hinatak papalayo ng China Coast Guard ayon po sa Palawan News. Pero hindi po gaya ng dati na simpleng bombahan lamang ng tubig ay meron ng video agad. Bakit walang nilabas na video ngayon? Dahil minabuti daw ng Philippine Navy na gawin ang resupply na hindi kasama ang Philippine Coast Guard at mas tikom ang bibig ng Navy sa mga nangyari. At bakit naman tahimik ang Malacanang sa mga mas marahas na pangyayari? Maring ito'y dahil may implikasyon ito sa ating Mutual Defense Treaty kasama ang Amerika. Sa matagal po na panahon, binabandera natin ang 1951 Mutual Defense Treaty at umaasa na tutulong ang Amerika kung tayo po ay mapalaban. Sa Article 4 ng MDT, sinasabing ang anumang armed attack sa US o Pilipinas ay kailangang aksyonan ng parehong panig in accordance with their constitutional processes. Ibig bang sabihin niya na automatic na gera na agad kasama ang US kung sakaling may armadong atake sa mga barko ng Pilipinas? Hindi po. Yan po ay isang common misconception. Ibig lamang pong sabihin, sabay itong aaksyonan ng US at Pilipinas para maresolba base sa ating mga sariling proseso. Kung sa paanong paraan, yan po ay dapat pang pag-usapan. Kaya marahil nag-iingat pa ang Malacanang kung ano ang kanilang bibitawang salita. Pangalawang tanong, ito bang pagbangga ng China sa ating Navy boat, pagsampa, pag-overpower at pati pagkumpiska ng baril ay pasok sa tinatawag na armed attack sa MDT? Sa matagal po na panahon, yan po ay medyo malabo. Pero sa nakalipas na mga buwan, binibigyang klaro na rin yan ng US. Halimbawa po sa isang legal briefing paper na nilabas ng US Indo-Pacific Command noong nakaraang taon, ang illegal use of force ay matuturing na raw na armed attack na sa MDT. At kasama raw sa definisyon na yan ang mga tinatawag na non-kinetic attacks na nagresulta sa death, injury, or damage. Ang ibig lamang po sabihin ng non-kinetic attacks ay ang pag-atake na hindi po gumagamit ng mga armas. Kaya sa pananaw ni Professor Renato de Castro ng De La Salle University, maaari nang ma-invoke ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty sa huling kiskisa ng Philippine Navy at ng Chinese Coast Guard. Ang mismong pag-board ng Chinese Coast Guard ng ating Navy vessel ay malaking bagay na po dahil ayon kay De Castro, ang mga naval ships ay merong tinatawag na sovereign immunity versus boarding. Pero yun nga, huwag raw aasahan na otomatikong papasok ang US para tayo'y depensahan. Kung sakali man, mahabang proseso po ito ng mga meeting ng Mutual Defense Board para alamin kung ano ang susunod at ang tamang hakbang. Hindi naman kasi automatikong response ang pagsugod sa gera gaya ng pinangangambahan ng marami. Isa pa, parehong bansa ay may kanya-kanyang proseso po dito. Kung sakali halimbawa, ang US Congress lamang ang merong kapangyarihan na mag-declaration of war. Gayunpaman, huling ginawa ito ng US Congress noong December 1941 matapos bombahin ang Pearl Harbor. Mula po noon, nagsarili ang mga US presidents gamit ang War Powers Act at kusang pumapasok sa mga gera sa Korea, Vietnam, Grenada, Afghanistan at sa Iraq.
Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.